ito mga sinampay ko. Kukunin ko na nga para mailigpit na. Ako na mga damit namin. Alibasa. Labasa fried detergent kaya mabango. Ma? Anong oras po ba tayo pupunta sa sementeryo sa Makalawa? Ay, Alexa. Juan. Hindi ako makakasama sa inyo ni Nathan. Ha? Bakit? Death anniversary yun ni Papa. Oo, alam ko. Pero may seminar kami ng mga tauhan natin sa Baguio. Hindi naman tama na akong boss nila. Ang siya mawawala doon. Bakit naman kasi sa date na yun yung pati ng seminar? Alexa, hindi ako gumagawa ng schedule of events. Unawaan niyo na lamang sana. Hindi naman sinadya yun. Ano ba yan? Nakakatamad naman. O bakit ka naman tatama rin, Nathan? Kasi dalawa lang tayo pupunta sa sementeryo ngayon. Dahil wala si Mama. Hindi naman tayo makakapag-stay na matagal kay Papa. Pwede pa rin tayo magtagal. Di umorder na lang tayo ng pagkain para madala natin doon. Oo nga, no? Kasi naman si Mama eh. Inuuna pa yung seminar sa Baguio. Huwag ka na mainis. Hindi naman sinasadya ni Mama yun eh. Nag-explain naman siya, di ba? Ang sarap talaga ng hangin dito sa Baguio. Nakaka-relax. Tama ka, Han. Double purpose itong ginawa niyang seminar. Oo nga, Bernard. Kaya nga pumayag na ako nang sabihin to sa akin ni na Katrina. Buti naman, pinayagan ka ng mga anak mo. Di ba, death anniversary ngayon ni Wilson? Nagtatampo nga si Alexa eh. Pero si Nathan, naunawa naman niya. Mas malapit kasi si Alexa sa yumao mong asawa. Oh, sino pa yung ka-text mo, Bernard? Kanina pa yan, ah. Nakasilent naman itong cellphone ko, ah. Sino nga yan? Oy, baka dito pa kayo magkasilosan, ha? Hindi naman dapat magselo si Katrina. Dahil kaibigan ko itong ka-text ko. O kaya, no? Siya. Bernard, Katrina, Oh, Tin, sama kayo. Raymond! It's been a long time. Kumusta? Oo nga, Katrina. Pero kami ni Bernard madalas nagchat-chat. Oh? Tin, kumusta ka na? Ha? Hindi mo ka naman. Ayos naman, Raymond. Ayos lang. Masaya ako, Celestine, dahil sumama ka sa aking mamasyal dito sa park. Ayos ka naman nag-iiyak. Kaya pumayag na ako. Kumusta ang mga anak niyo ni Wilson? Siguro malalaki na sila, no? Ay, oo. Pareho na sila may trabaho. Condolence nga pala sa pagkamatay ng asawa mo. Salamat. Death anniversary nga niya ngayon. Pero dahil narito kami ng mga tauhan ko sa Baguio, kaya yung mga anak ko lang ang dumalo sa punto niya. Ilan taon na ba siyang patay? 6 years? At hindi ka na nag-asawa. Natutuwan na rin siyang mahalin. Ay, ikaw nga pala. Bakit narito ka sa Baguio? Sumama ako sa mga kapatid ko para makapag-relax naman. Alam mo na, ang dami ko kasing trabaho eh. Tin, sana hindi itong huli nating pagkikita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O ano,
Kumusta ang pamamasyal niyo ni Raymond? Uy, tagalan ka. Oo. Marami kasi kami napagkwentuhan eh. Hindi na siya nag-asawa, di ba? Oh, paano mo nalaman? Oh, may kunento sa akin ni Bernard. Hindi lang niya binabanggit sa akin. Kasi nga, ayaw niyang maikwento ko sa'yo. Hindi nga siya nag-asawa. Ibinuhos na lamang niya ang panahon niya sa trabaho at na makaipon, nagbihis na siya hanggang sa umasenso. Ay, Oh, ano ibig sabihin yan? Bakit ka bumuntong hininga? kasi sabi niya, magkikita raw kami uli. Ay, nakakakilig naman. Well, walang masama. Oh, ate, bakit huminto ka na sa pagkain? Ayoko na. Hindi ka ba nasarapan? Okay naman. Kaya lang, naalala ko si Papa. Mas masarap siya magluto ng kare-kare. Oo nga. Walang sinabi itong binili natin sa restaurant. Si Mama lang nakakagaya sa sarap magluto ni Papa. Eh kaso, hindi niya na tayo pwedeng pagluto kasi busy na siya sa negosyo. Ay, alam ko na. I-request natin ay pagluto niya tayo. Pag naman hiniling natin, ginagawa niya kahit gaano pa siya ka-busy. Sa bagay. Kasi, mahal na mahal niya tayo. Talaga? Yun ang sabi niya? Wala namang masamahan. Pareho silang walang commitment. Binata pa rin si Raymond. At si Tin naman, byuda na. Oo nga. 6 years na rin byuda si Tin. Ang problema lang, kung tatanggapin siya ng kaibigan natin. Eh, di tulungan natin. At saka, may dapat naman talagang balikan si Raymond kay Celestine. Anong ibig mo sabihin, Katrina? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ikaw naman, Raymond. Bakit naman nagpa-reserve ka pa ng room para sa ating dalawa? Tsaka ang dami pang flowers sa paligid. Alam ko kasi mahilig ka sa flowers. Kaya nagpalagay ako ng mga yan dito. Isa pa, natutuwa ako na pumayag kang mag-dinner tayo dito sa restaurant ko. Ibig mong sabihin? Sa'yo to? Oo, 3 lang restaurant ko. Wow! Congratulations! Talaga nga palang successful businessman ka na. Hindi nga lang maligaya dahil wala sa piling kong babaeng mahal ko. Raymond? At alam mo, ikaw yun, Celestine. Raymond? Hindi nagbagong damdamin ko sa'yo. Kahit maraming taon na ang nakalilipas. At ikaw rin ang dahilan ang hindi ko pag-aasawa. Papasok na ba kayo sa office, Ma? Oh yes, iyo mo. Kaya kayong dalawa na lamang ng ate mo ang magbe-breakfast. Ha? Hindi na naman pala namin kayo makakasabay. Kailangan ko kasi makarating doon na maaga. Pero pinagluto ko naman kayo ng masarap na almusal para marami kayong makain. Wow! The best ka talaga, Ma. Minsan na kami nag-request sa'yo eh. Lagi mo na kami ipinagluluto. Nag-busy lang naman ako nitong manang nakaraang linggo.
dahil may binuksan akong bagong branch ng business natin. Pero back to normal na uli ang schedule ko. Kaya makapagluluto na uli ako para sa inyo. Thank you, Ma. O sige mga anak, I have to go. O, kumain kayo mabuti ha. Okay, ma. Alam mo ate, parang nakabuti talaga kay mama ang pagpunta sa Baguio. Bakit mo naman nasabi yun? Kasi, mula nang dumating siya, lagi na siya nakangiti. Para bang sumigla siya. Ibig mo sabihin, kayong dalawa na uli ni Raymond? Yes, Katrina. Hindi ko na kasi nagawang ikaila ko yung damdamin ko sa kanya. Eh talaga namang hindi mo dapat ikaila. Dahil dapat lang na magkabalikan kayo. Pero nag-aalala ako. Oh, saan? Hindi pa kasi alam ito ni na Alexa at Nathan. Eh di sabihin nyo na para wala ka nang iniisip. Yun din ang gusto ni Raymond, pero Pero ano? baka kasi tumutuloy mga anak ko. Palagay ko naman hindi. 6 years nang patay si Wilson. Very close si Alexa kay Wilson. Kaya nga dapat na nilang malaman. Para mabago na ang lahat. Sabihin niyo na sa kanila, lalo na kay Alexa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nathan, tapos ka na ba mag-toothbrush? Tapos na ate. O sige. Iligpit mo na yung unique toothpaste. Halika dito. Lumapit ka. May tatanong ako sa'yo. Okay ate. Teka na ha. Iligpit ko na yung unique toothpaste. Oh, bakit ba ate? Wala ka ba napapansin kay Mama? Napapansin? Ano bang napapansin mo? Kasi wala naman ako napupunang kakaiba eh. Liban dun sa masayahin siya ngayon. Kasi madalas meron siyang ka-text at kausap sa cellphone. O ano naman kakaiba dun? May business siya. Kaya natural lang na may mga tatawag sa kanya. Pero iba yung saya niya. Kapag kausap niya yung taong yun. Kilala mo ba kung sinong kausap niya? Di nga eh. Nahiya kasi kung tanungin siya. Ano ba kasing iniisip mo tungkol dun? Basta, hindi ko gusto yung mga napapansin ko kay Mama. Pero gusto ko sana, Celestine, makilala na sila para magkalapit-lapit na kami. Darating din yun, Raymond. Gusto ko kasi pakasal na tayo this year. Sigurado ka? Noong pa naman, sigurado na ako sa damdamin ko. Pero dahil nga sa mga nangyari, hindi natuloy ang kasal natin. Pero ngayong malaya ka na, ayoko na sanang dagdagan pang mahabang panahong pinagkalayo natin. Bakit? Nagdadalawang isip ka ba? Alam mo, mahal kita, Raymond. Kaya lang, ang mga bata. O pwede, ilapit mo na lang ako sa kanila para makita na natin ang magiging reaction nila. Sige, hayaan mo. Chitsyempo ako at isasama na kita sa bahay.
Malaya na palang pakasal ni Raymond si Celestine. Oo, Katrina. Yun ang kwento sa akin ni Raymond. Ah. Di pa nabanggit sa'yo ni Tin? 2 days ko na siyang hindi nakakausap. Sobra akong busy eh. Ano ron sabi ni Tin? Natuwa naman daw, pero nag-aalala sa magiging reaksyon ni na Alexa at Nathan. Sinabihan ko na siyang ipagtapat na sa dalawa ang lahat. Hindi pa niya ginagawa. Mahirap nga kasi magpabigla-bigla. Sa bagay. Mabuti pa, sabihin mo kay Celestine ganito. Ipakilala lang muna bilang kaibigan niya, si Raymond. Oo nga no. Pwede yun. Sandali. Yung bang ipinagtapat mo sa akin alam na ni Raymond. Nako, hindi pa. Oy, wag mo sasabihin ha. Baka isipin ni Tin, pinangungunahan natin siya. May problema rin pala sa kaibigan mo. Dahil may hindi pa siya sinasabi kay Raymond. Dapat ipagtapat na niya yun. Lalo na't nagbabalak na silang pakasal. May tumigil sa sasakyan. Siguro si mama niya yun. Hindi na siya. Malamang nahirapan siyang humanap ng taxi. Bakit naman kasi hindi ginamit yung kotse niya? Silipin ko nga sa bintana. Oh, si mama nga. Pero hindi taxi ang sinakyan niya. Mukhang ka-close na yung kausap niyang lalaki. Hindi. Si Mama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Raymond, maupo ka. Salamat din. Ay, may dala akong pasalubong para sa inyo ng mga bata. Ikaw naman, nagabala ka pa. Hindi abala ito. Natutuwa nga ako dahil pinapunta mo na ako dito sa inyo. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Wow, salamat ha. Ha? Luto na ba ang dinner natin? Gutom na ako eh. Ang bango kasi ng... May bisita pala kayo? Siya si Raymond, anak. Kaibigan ko. Raymond, Yeah. si Nathan. Siya ang bunso ko. Kumusta ka, iho? Ayos lang naman, sir. Nice meeting you, ho. Dito magdi-dinner ngayon si Raymond. Kasabay natin. Inimbita ko siya. Nathan, ano ka ba? Di ka na bumalik. Sabi ko naman kasi sa'yo, tanongin mo si Ay, meron pala ibang tao. Kaibigan ni Mama, ate. Siya si Raymond, anak. Kaibigan ko. Raymond, si Alexa. Siya naman ang panganay ko. Natutuwa akong makilala ka, iha. Doon muna ako sa kwarto ko, ma. Pero maghahaponan tayo. Bakit naman hindi mo hinarap yung kaibigan ni Mama, ate? Napahiya tuloy si Mama. Inis ako sa lalaking iyon. Ha? Mabait naman si Sir Raymond, ah. Pakitang tao lang yon. Bakit ka ba naiinis nun sa tao? Nakita mo na ba siya? Oo. Nakita ko nung ihatid niya si Mama dito nung makalawa. At hinalikan niya si Mama, ha? Ano? Totoo yun. Boyfriend ni Mama, lalaking yun. Pero sabi niya, kaibigan niya si Sir. Kailangan makausap natin ng masinsinan si Mama. Ayoko mag-asawa pa siya. Ayoko palitan niya si Papa. Bakit ikaw ba? Gusto mo?
Hindi ko gusto yung ginawa mo kagabi kay Raymond, Alexa. Sinupladahan mo siya. Dapat lang sa kanya yun. Basto siya eh. Ano? Anak, mabait si Raymond. Hindi mo pa siya nakikilala ng husto. Nagsasalita ka na ng masama laban sa kanya? Bakit niyo ba pinagtatanggol yun? Bakit? Boyfriend niyo na ba siya? Ha? Oh, magtapat kayo ma. Boyfriend niyo na ba siya? Siguro nga dapat ko na sabihin. Tama ka. Boyfriend ko na siya. Kung ganun. Tama palang sinabi sa akin ni ate. Alam mo, ang tungkol doon, Alexa. Nakita ko kayo nung makalawa. Hinalikan niya kayo. Pagkatapos kayong ihatid dito. Bakit kayo nagsinungaling, ma? Pinalabas niyo bang kaibigan yung lalaking yun? Kaya nga pinakilala ko na siya sa inyo dahil bala ko na sabihin ng lahat. Gusto niyo nang palitan si Papa? Anak, 6 na taon nang patay ang papa niyo. Siguro naman, may karapatan din ako lumigaya. No! Ayaw namin mag-asawa ka. Ayaw namin palitan mo si Papa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tin, parang wala ka sa mood magtrabaho. May problema ba? Ang mga bata, Katrina. Oh, ano nga palang nangyari sa pagpapakilala mo kay Raymond sa kanila? Alam na nilang boyfriend ko si Raymond. Paano nila nalaman? Si Alexa nakabiso ng lahat. Nakita niyang hinalikan ako ni Raymond. Matapos akong ihatid sa bahay. Oh my. Napahiya ako kay Raymond. Hindi siya hinarap ni Alexa. Alam na ba niyang katotohanan? Oo. Kaya nga excited siya na magpunta ron. Kaso, sinupladahan naman siya ni Alexa. Katrina, ayaw nilang mag-asawa pa ako. Humihingi uli ako ng paumanhin sa iyo sa nangyari sa bahay namin. Sabi ko naman sa'yo, wala kang kasalanan. Dito na lang muna tayo sa park mag-uusap o kaya sa cellphone. Kasi nga galit sila eh. Ano ba? Ilang araw na nga ako hindi kinikibo ni Alexa. Siya yung mas galit. At siya pa palang mas galit. Nakakalungkot naman. Huwag ka mag-alala. Sisikapin ko pa rin maunawaan nila tayo. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Sana masabi mo na rin sa kanya ang buong katotohanan. Gagawin ko yun. Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon. Bihis na bihis ka, ate. Wala ka naman pasok sa office ngayon, ha? May pupuntahan lang ako, Nathan. Saan? Ikakusapin lang. Gusto mo samahan kita? Di ako busy ngayon. Huwag na. Kaya ko naman. Magpapatulong ako sa'yo pag walang nangyari dito sa gagawin ko. Nagulat ako. Hindi ko akalaing pupuntahan mo ako dito. Paano mo nalaman itong lugar ko? Sinubaybayan ko si Mama. At nalaman ko, na dito kayo nagtatrabaho sa restaurant na ito. Anong kailangan mo, Iha? Didiretsuhin ko na kayo. Ayaw namin mag-asawa pa ang mama namin. Kaya layuan nyo na siya.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Alexa, mahal kong mama mo. Mahal? O baka pera lang namin ang gusto mo? Nagkakamali ka, Iya. Bibigay ko sa yung savings ko. Ibebenta ko rin yung alaas at kotse ko. Malaking halaga na yun. Sapat na para layuan mo lang ang mama namin. Nasasaktan ako sa mga sinasabi mo. Wala akong pakialam. Sa totoo lang, Mang Raymond, kahit sapatos ng papa namin, hindi ka karapat dapat magbitbit. Alexa, Ang gusto kong malaman, lalayuan mo ba si mama? O hindi? Iyon ang mga nangyari, Katrina. Nasaktan ni Alexa ang damdamin ni Raymond. Kawawa naman pala si Raymond. At hindi ko akalain magagawa yun ni Alexa. Tama na. Tama na. Alalahanin mo, may meeting ka pa mamaya. Kapag namugto yung mga mata mo, mahahalata yan ang mga tauhan mo. Nahihirapan kasi ako, Katrina. Mahal ko si Raymond. At ibig ko sa pagkakataong ito, matupad na yung mga pangarap namin noon. Pero ang mamahal lang naman ngayon ay ang aking mga anak. Oh, wow! Ang ganda na sahig natin, Hana. Siyempre. Starwax, floorwax yata ang ginamit ko dyan. Mura na, mahusay pa. Siyempre. Pwede ka lang manalamin, eh. Talaga? Ay, mabalik tayo dun sa ikinwento mo sa akin. Ah. Ganun pala nangyari. Oo, Bernard. Awang-awa na nga ako kay Celestine. Napahiya na naman siya kay Raymond. Nakakaawa din ang kaibigan ko. Nasaktan siya ng gusto. Dahil si Alexa pa ang gumawa ng ganun sa kanya. Oo nga eh. Isa lang ang nakikita kong solusyon dyan. Ano yun? Ipagtapat na niya lahat kina Nathan, lalo na kay Alexa. Sinabi ko na kay Celestine yan. Pero nag-aalala siya na lalo lang masaktan at magrebelde si Alexa. O, ba't naman niya gagawin yun? Mahal na mahal ni Alexa si Wilson. Eh, noon nang namatay si Wilson, mas nauna pang nakapag-move on si Celestine kesa kay Alexa. O, hindi ako nagtataka. Dahil sobrang naman kasing pahirap si Wilson kay Celestine. Napakababaero. Kaya natural lang na parang nabunutan ng tinik si Tin nang pumanaw siya. Kaso nga, hindi alam ni na Alexa at Nathan ang mga kasalanan ni Wilson. Bakit mo ginawa yung kay Raymond, Alexa? Bakit mo siya hinamak? Hindi naman kita pinalaki matapobre. Sumbongero pala matandang yon. Wala siyang kwenta? Bakit dahil sa lalaki niya sinaktan niyo ako, Mama? Hindi niyo dapat sinaktan si ate, Mama. Huwag mo ang kampihan ng ate mo, Nathan. Mali ang ginawa niya. Ipinaya niya ako nang hamak siya ng tao. Nagbago na kayo, Ma. Dahil sa Raymond na yon, Mas pinahalagahan niya na siya ngayon kaysa sa amin ng mga anak niyo. Hindi totoo yun. Alam niyo, mahal na mahal ko kayo. At sa lahat ng pagsisikap ko, kayo ang inspirasyon ko. Kung talagang mahal niyo kami, layuan niyo ang Raymond na yon.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Huwag ka na malungkot, pare. Malulutas din ang problema niyo ni Celestine. May awan Diyos. Kaya nga gusto kong paksal na kami. Dahil ayoko na magkahiwalay pa kami. Kaso, may hadlang pa rin sa amin. At hindi basta hadlang. Sabi nga sa akin ni Katrina, nang magtalo daw ang mag-ina, nasampal ni Celestine si Alexa. Ano? Nagalit na raw kasi si Tim sa panlalait sa'yo ni Alexa. Sa ginawa niya, tiyak na lalong nagalit ngayon si Alexa. O ano ba naman ito? Bakit ba ito nangyayari sa buhay namin ni Celestine? Nathan? Anak? Pwede ba akong tumuloy? Sige. Pumasok kayo, ma. Bakit po? Birthday mo na bukas, anak. Hindi ko nakalimutan yun. Ma? Ito ang gift ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Mama? Happy birthday, bunso. Lalagay ko na lamang dito sa bisita itong gift ko. Sige. Lalabas na ako. Hindi pa rin ako nakakalimutan ni Mama. Hindi siya galit sa akin. Kahit na sinagot-sagot ko siya. Nung sinampal niya si ate. Hindi niyo dapat sinaktan si ate, Ma! Nagbago na kayo, Ma! Dahil sa Raymond na yon! Nagigilty tuloy ako sa ginawa ko kay Mama. Dapat nga bang magalit ako sa Mama ko? Dito muna ako magpapalipas ng oras sa park. Iyoko pong umuwi. Iyoko kong sumabay mag-dinner kay Mama. Naiinis ako sa kanya. At yun ang gusto kong maramdaman niya. Tim, masarap itong dinner at merienda natin, ah. Ay, yun. Ang nakikita ko, si Mama. Kasama na naman ang Raymond na yun. Sabay po kumakain. Akala mo mga bagets na nagda-date dito sa park. Nakakahiya ka, Ma. Nakakainis. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakakainis talaga! Nakakainis! Baliwala na talaga kami kay Mama! Alexa! Bakit? Ano ba problema, ha? Bakit kayo nagwawala? Kayo problema ko! Ano? Kung kailan kayo tumanda, tsaka pa kayo lumandi! Alexa! Nagigilapastahan ka na talaga! Dahil baliwala na kami ni Nathan sa inyo! Hindi totoo yan! Mahal na mahal ko kayo! Bakit patuloy pa rin kayo sa makikipagrelasyon sa Raymond na yon? Nakita ko kayo sa park! Ha? Ang sweet-sweet pa? Sweet-sweet? Akala mo mga bagets? Ang tatandaan niyo na? Bakit umaasta pa kayong ganun? Alexa! Naalala ko si Papa. Never niyo sinubuan. Pero ang lalaki yun, Alexa! Makinig ka sa akin! mas mahal niyo talaga ang Raymond na yun kaysa sa Papa namin. Nakakahiya kayo. Hinahiya ko ka niya! Alexa! Bumalik ka rito! Mag-usap
Parang sobrang sikreto ang sasabihin mo sa akin, ate. Inapunta mo pa ako dito sa kwarto mo. Kasi ayoko may makarinig sa atin. Ayokong mabigo yung mga balak ko. Anong balak? Laban sa karelasyon ni Mama. Kay Mang Raymond? Bakit na naman ba? Ano bang nangyari? Maliwala na talaga tayo sa kanya, Nathan. At nangyari ito dahil sa lalaking yon. Patuloy pa rin sila nagkikita. Ha? At hindi ko mapapayagan to. Kailangan gumawa ako ng paraan ng mas mabigat na hakbang. Anong gagawin mo, ate? Tayong dalawang gagawa nito. Tayong magbabayad sa hanapin natin para matapos na ang kalokohan ni Mama. May hahanapin tayo? Oo. Ate, naguguluhan ako. Ano bang gusto mong mangyari? Hanap tayo ng gugulpi sa taong yun. Ha? Babayaran natin. Ate, paano kung mapuruan siya? Tingin ko kasing edad lang ni Mama ang taong yun. Hindi naman natin siya papapatay. Tuturuan ng leksyon. Para iwanan niya si Mama. Kinakabahan ako sa gusto mong mangyari, ate. Para ka namang hindi lalaki. Basta tulungan mo na lang ako. Kayong dalawa? Bakit kayo humarang sa daraanan ng sasakyan ko? Matigas kasi ang ulo mo, Mang Raymond. Sinabi ko na sa'yo, layuan mo ang Mama namin. Hindi ka pa rin nakinig. Dahil malinis ang hangarin ko sa mama nyo. Panawalain niyo sana ako. Tumigil ka! Ayoko marinig yung mga sasabihin mo. Ate, pag-usapan na lang natin to ng maayos. Mang Raymond, iwan niyo na kasi si Mama. Ayaw na namin mag-asawa pa siya. Pasensya na kayo, Nathan. Pero hindi ko magagawa. Nagkalayo na kami nung araw. At ayoko nang maulit pa yun. Sinabi ko na sa'yo, Nathan, eh. Tigas talaga ng matandang to. Eh, dapat, turuan na to ng leksyon. Jack, sige na. Simulan mo na ang dapat gawin sa matandang ito. Sino? Matadala ka na! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Juan, tapos ko nang linisin ang mga gamit sa kusina. Nahugasan ko na. Wow, ang galing talaga ng honey ko. Siyempre. Smart dishwashing yata ang ginamit ko sa paghuhugas. Talagang okay na okay ang smart dishwashing. Taga, kanina may kausap ka sa cellphone. Oh, Sino ang tumawag sa'yo? si Tin. O bakit? May problema na naman siya. Nag-aalala kasi. Gabi na pero wala pa sina Alexa at Nathan. Hindi naman daw makontak ang cellphone ng magkapatid. Baka naman may pinuntahan lang sila. Hindi nagsabi sa kanya dahil nagtatampo pa rin sa kanya. Posible yun, di ba? Oo nga no. Pwede. Si Celestine naman kasi sobrang mag-isip. Oh, sa'yo na naman yung tumatawag. Oo. Aba, si Raymond. Hello, Raymond. Napatawag ka. Ano? Ospital? Bakit? Napano ka? Ha? Binugbog ka?
Tarito na tayo sa bahay na Ethan, ha? Pagbaba mo ng kotse, diretso ka na agad sa kwarto mo. Kung gising pa si Mama, huwag mo na siyang pansinin. Eh, paano kung tanungin ako kung bakit ngayon lang tayo? Walang bahala sa kanya. Kinakabahan talaga ako sa ginawa natin, ate. Nakakita ko yung tsura ni Sir Raymond. Hindi siya makagulapay. Buti nga sa kanya yun. O ngayon, iyak na lalayuan niya na si Mama. Paano kung malaman ni Mama ang lahat? At magalit siya lalo sa atin? Kung matakot sa galit niya. Siya ang dapat matakot sa galit natin. Ate Alexa, Mama pa rin natin pinagsasabihan mo ng ganyan. Tama na nga. Eh kung magkakaso tayo, dahil sa ginawa natin, paano? Bakit ganito? Ayaw pa rin akong dalawin na antok. Kahit narito na ang mga anak ko. Sina Alexa at Nathan, ginaanan lamang nila ako sa sala kanina. Hindi man ako binati. Hindi ba nila naisip? Nag-aalala ako sa kanila. Saan naman kaya sila nanggaling? Oh, ang cellphone ko. Si Katrina, tumatawag. Galing araw na. Bakit kaya tumatawag? Nasagot na. Hello, Katrina? Tin, pumunta ka ngayon dito sa ospital na malapit kina Raymond. Ngayon? Bakit? Narito sa ospital si Raymond. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Bakit ka nakaganyan? Sinong humugbog sa'yo? Hindi ba nasabi ni na Katrina? Nagmamadali na silang umuwi na dumating ako. Tayo na lamang daw ang mag-usap. Raymond, dapat makasuhan ang gumawa sa'yo ng ganito. Ang dami mong pasa. Kailangan mo mag-stay dito hanggang bukas para masuri ka pa. Hindi ko sila pwedeng kasuhan. Ano? At bakit hindi? Dahil ang gumawa sa akin ng ganito ay ang kasama ni na Alex at Nathan. Ay, Diyos ko. Ipinabugbog nila ako sa kasama nila. Hindi dapat ginawa yun sa'yo ng ating anak. Lapastagan siya. Huwag kang magalit sa kanya. Hindi niya alam ang katotohanan. Tama ka. Ako ang dapat sisihin. Celestine, Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa maipagtapat sa kanya na ikaw ang tunay niyang ama. Patawarin mo sana ako, Raymond. Patawad. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naninibago ako kay Mama, ate. Kahapon niya pa tayo hindi pinapansin. Oo nga. Napuna ko rin yun. At kagabi, hindi siya nag-dinner sa bahay. Ate, hindi kaya alam na niya? Yun. Basta maganda na lang tayo sa mga sasabihin niya. Si Mang Raymond, ano kaya nangyari sa kanya? Hindi siya makagulapay ng iwan natin eh. Pwede pa ba mo nang isipin ang lalaking yon? Heto ang juice. Uminom muna tayo. Init ang panahon eh. Thanks.
Kumusta na si Raymond? Lalabas na siya ngayon. Sasamahan ko nga eh. Aalagaan ko siya kahit nasa bahay na siya. So, hindi ka muna papasok sa office? Oo. Ilang araw lang naman. Pakihatid mo na lang sa bahay ang lahat ang dapat kumpirmahan, ha? Okay. Paano pag nalaman ni na Alexa ang pag-aalagang gagawin mo kay Raymond? Handa na ako, Katrina. Sasabihin ko na sa kanila ang katotohanan. Lalo na kay Alexa. Kahit masaktan pa siya. Wala na naman si Mama. Ang aga niyang umalis. Hindi naman siya pumapasok sa office. Sabi nung isang tauhan niya na nakausap ko. Saan siya nagpupunta? Ilang beses na rin siyang gabi na umuwi. Malamang, doon sa Raymond na yun. Baka alam na ni Mama ang ginawa natin. At yun ang dahilan nang hindi niya pagpansin sa atin. Aalamin ko yan, Nathan. At tulad ng sinabi ko na sa'yo, siya ang dapat matakot sa galit natin. Dahil iiwan natin siya. Talagang iiwan mo si Mama dahil lang doon? Oo, kaya ko namang buhayin ang sarili ko eh. Bakit ikaw? Wala ka bang balak na iwan si Mama? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumain ka pa. Busog na ako, Tin. Sure ka? Oo. Alam mo, dahil sa dami ng ipinapakain mo sa akin, napapansin ko tumataba na ako, ha? Gusto ko kasi maalagaan ka ng gusto eh. Sana lagi na lang ganito. Lagi kitang kasama. Malapit na mangyari yun, Raymond. Kaya magpalakas ka ng gusto. Dahil tayong dalawa ang magtatapat ng lahat kay Alexa. Ate, bakit ibinalibag mo ang pinto? Sino nakaaway mo? Galit ako, Nathan. Galit na galit! Kanino? Huwag mong sabihin kay Mama na naman. Oo, siya nga! Bakit? Bakit na naman? Nalaman ko tama ako. Sa bahay nga ng lalaking yun naglalagay si Mama. Kung ganun, alam na ni Mama ang ginawa natin? Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking yun. Nagsumbong pa. Si Mama naman, nagpaalipin na sa lalaki. Ha, makikita niya pagdating niya. Makikita niya sa akin. Ha? Sa kay galing? Kina Raymond, inaalagaan ko siya. Di na kayo nahiya? Kung kailan kayo tumanda, tsaka pa kayo lumapit sa lalaki? Ma! Sinampan niyo ako dahil totoo sinabi ko! Kayo ang dapat mahiya! Dahil pinabugbog niyo isang tao, wala namang kasalanan sa inyo! Alam niyo na. Oo, Nathan. Ang kaya ako kay Raymond dahil sa ginawa niyo. Mga napastaran kayo! Dapat na sa kanya yun kasi magagamit siya! Siguro pa nagkamali ako sa pagpapalak sa inyo. Dahil labis ko kayong minahal. Ayoko saktan ang damdamin niyo, kaya lahat ang hirap at sakit ang kalooban tiniis ko. Anong ibig niyong sabihin, Ma? Lahat ng pagkakamali ni Wilson, itinago ko yun sa inyo. Kahit na nga ilang beses siya ng babae. Hindi totoo yan! Huwag niyo silaan si Papa! Sinasabi ko lang ang katotohanan. Eto, nakikita niyo malaking peklat dito sa braso ko. Kagagawan nito ng babae ng papa niyo.
Ano ho? 3 taong ka pa lang noon, Nathan. At ikaw naman, 6. Wala kayong kwenta? Asawa niyo sinisiraan niyo dahil lang sa lalaki niyo? Hindi ko siya sinisiraan! Inunawa ko siya, pinagsilbihan kahit nung na-stroke na siya. Lahat kayo pinagsilbihan at inunawa ko. Nagsikap ako para sa inyo. At ngayon dumating na ang pagkakataon para lumigaya ako. Hinatulan niyo ako! Anong karapatan niyo na hatulan ako? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ma, tama na po, ma. Hayaan mo siya, Nathan. Kung mas matimbang sa kanya ang magagamit na lalaking yun, edi sumama na siya doon. Tigilan mo na paglapastangan mo. Sa tunay mong ama, Anong sinabi niyo? si Raymond. Siya ang tunay mong ama. Siya ang una kong nobyo. Si Wilson, masugid kong maliligaw lang. Pero hindi niya matanggap ang kanyang kabiguan. Kaya nung araw ng kasal namin ni Raymond, dinukot niya ako. Nagsamantalahan. Hindi. Hindi ka alam. 2 buwan ka na sa akin sinapupunan. Oh my God. Wala ako nagawa. Kundi ang pakasal kay Wilson. Para lang ibalik niya ako sa bahay. Pero halos mawasak naman ako ng puso. Hindi! Hindi! Ate! Ate, huwag ka umalis! Ate! Katrina, Tama na, Celestine. Huwag ka nang umiyak, naman. hindi ko gustong saktan ng kalooban niya. Pero kailangan malaman na niya ang katotohanan. Tama lang ang ginawa mo. Kung minsan talaga, masakit harapin ang katotohanan. Pero kung matatanggap ito ng tao, magiging mas matatag siya at gagaan ang kanyang kalooban. Pero umalis siya. Nag-aalala kami ni Nathan. Babalik din yun. Kapag nagliwanag na ang kanyang isip, yun ang hingin mo sa Diyos. Ang magliwanag na ang kanyang isipan. At napagbuhatan na naman pala ng kamay ni Celestine ang aming anak. Napilitan lang si Celestine na gawin yon. Dahil na rin sa katigasan ng ulo ni Alexa. Pero umalis siya ng bahay. Alam na ba nila kung saan siya nagpunta? Hindi pa. Ang sabi namin kay Tin, hayaan muna niyang makapag-isip si Alexa. Nag-aalala ko, Bernard. Baka may masamang mangyari sa anak namin. Hindi naman siguro. Malaki na si Alexa. Kaya na niyang ingatan ang sarili niya. Hayaan niyo muna siyang makapag-isip. Ilalagay ko na itong shared bathroom dito sa banyo. Pagkatapos, maliligo na ako. Hanapin ko si Alex.
Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan ang aking anak. Ha? Alam ko na po kung nasaan si ate. Talaga? Opo. Nasaan siya? Nandun kina Jack. Jack? Oh. Sinong Jack? Mandiligaw po siya ni ate. Mabait yun. Kaya lang, dahil nga naniligaw kay ate, at hindi alam ang totoo, kaya napasunod siya ni ate. Ang ibig mong sabihin? Siya ang bumugbog kay Raymond? Oo. Pero nagkausap na kami. At alam niya ng totoo. Hiyang-hiya nga siya sa inyo eh. Katulad ko rin po. Nathan, Ma, I'm sorry. Sumunod ako kay ate. Nagkamali ho ako. Nakakahiya ako sa inyo ni Sir Raymond. salamat po, Diyos ko. Nagliwanag din ang isipan ng aking anak. Magpunta tayo na hindi kay Raymond. Tsaka matutuwa siya. Kung nalaman tinatanggap mo na siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Raymond! Dave. Akala ko bukas ka papapa dito. Oo, sana nga. Kaso, meron magandang nangyari. Maganda. Oo. Anong ibig mo? May sorpresa ako sa'yo. Sir Raymond, Nathan? sumama po ako dito kay Mama. Para po humingi ng tawad sa inyo. Sorry po. Ibig pang sabihin, tinatanggap mo na akong maging bago mong papa? Opo. Kung ganoon, tawagan mo na akong papa mula ngayon, anak. Alexa, tama na yan. Ayun mo, magana yung mga mata mo. At yak, hinahanap ko na rin ang mama mo. Ang sama ko, Jack. Ang pinabugbog ko pala. Tunay kong ama. Hindi lang naman ikaw napahiya eh. Tayong tatlo ni na Nathan. Pero mas ako ang kahiyahiya. Dahil ako pala ang tunay niyang anak. Humingi ka ng tawad sa kanila. Para makabawi ka sa mga hindi magaganda mong ginawa. Jack, Sasamahan kita. Para makahingi na rin ako ng tawad kay Aling Celestine at sa papa mo. Alexa? Mabutit nagpunta ka dito. Tita Katrina. Halika, pasok ka muna. Ay, 2 araw ka nang hinahanap ng mga magulang mo. Paano ko makakaharap sa kanila? Pakiramdam ko sa sarili ko. Sama-sama ako. Iha, hindi mo naman alam ang totoo eh. At saka isa pa, maaari mo namang ituwid ang lahat. Kaya lakasan mong loob mo. Humingi ka ng tawad sa iyong mama. At lalo na, sa tunay mong papa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Celestine, may balita na ba kung nasan ang ating anak? Oo, Raymond.
tumawag si Katrina kanina. Oh, Naroon daw sa bahay nila si Alexa. salamat po, Diyos ko. Nag-aalala kasi ko baka mapahamak siya. Kahit po, ipinabugbog ko kayo, Ah, Papa. Alexa! Oh, narito ko na pala. tinawag mo kong Papa, Alexa. Sorry po sa inyo ni Mama. Lalo na sa inyo. Ang sama ko. Tutol ako ng tutol sa inyo. Dahil sa nakilala kong ama. Yung pala, siyang dahilan kaya kayo nagkahiwalay ni Mama. Oh, hindi ka nagalit sa amin, anak. Sobra pong hiyang-hiya ako sa inyo, Ma. I'm sorry. Patawad po. Halika, anak ko. Oh, anak ko. Ay, salamat. Nagkasundo-sundo rin sina Celestine. Oo nga, Bernard. Nakakatuwang isipin na pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihiwalay, sa wakas, magkakatuluyan na rin sina Celestine at Raymond. Ngayon ay matatahimik ng kanilang pamilya. Ay, ano ba ang sabi? Pakakasal na ba siya? Ay, oo. At syempre, bahagi nun sina Alexa at Nathan. May ayos! Sa wakas, umalis din ang maraming bisita. Ano ba iniisip ng misis ko? Oh, sobrang ligaya ko, Raymond. Hindi ko akalain na patutupad pa yung nabigo natin pangarap ng araw. Oo nga. Ngayon, kasal na tayo. Mabait talaga ang Diyos. Tama. Nagdusa man tayo at nagkalayo noon. Ngayon at sa habang panahon, magkakasama na tayo. Kapiling ang ating mga anak. Napangako ko sa iyo, ha? Papawiin natin ang mahabang panahong nagkalayo tayo. Magiging maligay ang bawat araw ng ating pagsasama. Mahal ko. Napakaligaya ko, Raymond. Sumilay na ang isang magandang umaga sa atin lahat. At ikaw, maging ang ating mga anak ang makakasama ko sa pagsalubong sa pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, anong karapatan ninyo na hatulan ako? Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghalay sina Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, at si Susan Robles sa papel na Celestine. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar.
Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahandugan ng isa namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.